Amen. Muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat at patuloy po nating buksan ang ating espiritual na puso, mata, kaisipan at tainga upang tanggapin po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito na ibibigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Amen po. Palakpakan na po natin ang Panginoon. So ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 9 verses 27 hanggang 33. At pinamagatan ko po ito na kung ano ang ating paniniwala, yun ang ating tatanggapin. At akin pong babasahin sa inyo. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinusundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing, yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pag-alis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailanman walang nakitang katulad nito sa Israel." Tapoy manalangin. Yes God, hallelujah. Pinupuri sinasamba ka namin, aming Ama, sa oras na ito. At sa oras na ito, O God, narito po kami, Panginoon, patuloy na lumalapit sa iyong masaganang biyaya ng iyong habag sa iyong banal na harapan. At inaamin namin, O God, na wala kaming magagawa kung wala po, Panginoon, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo sa oras na ito upang ipahayag ang iyong mga banal na salita sa lugar na ito, O God. Holy Spirit, tulungan mo kami, ikaw ang aming dakilang guro. Gawin mo lamang akong daluyan, Panginoon, sa oras nito ang iyong abang lingkod, O Diyos, upang ipahayag, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa bawat isa sa amin. At salamat po sa masaganang kapayagan, wisdom and knowledge, O God, anointing, authority, na ipagkaloob mo po, Panginoon, sa iyong abang lingkod sa oras na ito. Salamat din sa mga kapatiran na narito, na bukas na naming mga espiritual na puso, mata, kaisipan na tainga upang tanggapin namin ang iyong mga banal na salita na may pag-ibig sa iyo, na may pananalig, pananampalataya, O God, sa iyo, Panginoon. At ito po'y matanim sa aming mga puso't isipan at mamunga ng masagana sa araw-araw ng aming mga buhay at magbigay kalusugan, kalakasan ng aming buhay espiritual. Salamat po, aming inaangkin, O God, ang tagumpay ng ating gawain sa umagang ito na ikaw ang hayag madakila, maluwalhati at maparangalan, Ama, sa pangalan po ng iyong anak, naming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, ulitin ko po, ang pamagat po nito, kung ano ang ating paniniwala, yun ang ating tatanggapin. So, lahat po tayo ay may kanya-kanya pong kalagayan sa ating pananalig o pananampalataya sa Panginoon. At kung gaano kalaki yung ating pananalig at paniniwala sa Panginoon, ganon din po kalaki ang pagkilos na gagawin niya sa ating mga buhay. So, kailangan po nating makiisa, hindi pwede na nananampalataya ka sa Panginoon pero hindi ka naniniwala doon sa mga bagay na pwede niyang gawin sa ating mga buhay upang siya ay mahayag at maparangalan sa ating mga buhay. So ang bawat isa sa atin, binibigyan po niya ng mga pagsubok. Nariyan ang mga kahirapan, nariyan ang mga karamdaman, problema o kaguluhan. Ang mga kalamidad, ang trahedya, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo ay nagtitiwala na meron siyang gagawin sa ating mga buhay. Amen? Kaya kailangan po bilang isang mananampalataya, naroon yung ating paniniwala, naroon yung ating pananalig sa Panginoon. Sapagkat kung ano yung ating pananalig sa Kanya, yun yung tatanggapin ng bawat isa sa atin. Kaya kung wala tayong pananalig o paniniwala sa ating Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga pangako, sa mga himala na pwede niyang gawin sa ating mga buhay, hindi po tayo makakalaya doon sa tanikala na iginapos ng kaaway sa ating mga buhay. Di ba? Maraming mga problema, pagsubok, mga karamdaman, na kung minsan yan ay pinapahintulutan iyan ng Diyos para mahayag ang Kanyang
kabutihan at ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay at maparangalan ang kanyang pangalan sa bawat buhay ng bawat mananampalataya na nagtitiwala sa kanya. So dito po sa verse 27, pag alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinusundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Kasi nung itong time na ito, ang Panginoon ay galing po siya sa bahay ng isang pinuno ng mga Hudyo. Dahil yung kanya pong anak ay namatay po dahil ito po ay nagkasakit. Ngayon, pinuntahan niya ang Panginoon habang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos at siya po ay lumuhod sa harapan ng Panginoon at siya ay nakiusap na kung pwede siyang sumama sa kanilang tahanan sapagkat kamamatay lamang ng anak niyang babae at pag ito ay kanyang ipanalangin, ito ay mabubuhay. So nakita po natin na bagamat siya isang pinuno, ibig sabihin nun mataas ang kanyang katungkulan sapagkat siya nga po ay pinuno ng mga Hudyo, siya po ay nagpakumbaba, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at siya ay nagsusumamo na sumama sa kanya at buhayin ang kanyang anak. So, nakita ng Panginoon yung kanyang pananalig. Kaya, anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay sumama sa Hudyong ito, sa pinuno ng mga Hudyong ito. At siya po ay pumasok sa bahay. At nung siya ay pumasok sa bahay, nakikita niya na narinig niya yung mga ingay ng mga tao, yung nagpapatugtog ng mga plauta. At sinabi po niya na natutulog lamang yung bata. So pinagtawanan po siya. At nung siya pumasok sa kwarto, hinawakan po niya ang bata at ang bata po ay nabuhay. Kaya nung siya po ay pagkatapos po ng himalang iyon na kanyang ginawa doon sa anak ng pinuno ng mga Hudyo, siya po ay umalis at sa lugar na iyon. At habang siya po ay naglalakad, siya ay sinusundan ng dalawang bulag. At ano ang isinisigaw ng dalawang bulag na yun? Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Bakit sinabi po niya na anak ni David? Sapagkat ang ating Panginoon ay mula sa lahi ni Haring David. Kaya sinabi niya dito, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." So naroon yung kanilang pagsusumamo, naroon yung kanilang pakiusap, na mahabag kayo sa amin. Anak ni David, mahabag kayo sa amin. So, yun po yung kanilang isinisigaw habang sinusundan nila ang Panginoon. So, tayo po, bilang nananalig sa Panginoon, kung meron po tayong pangangailangan sa Panginoon, gawin po natin kung ano yung ginagawa nitong dalawang bulag na ito, na kung saan sumusunod sila sa Panginoon, hindi po sila humihiwat, sila nag-iingay. Kumbaga sila tinatawag nila yung pansin ng Panginoon upang mapansin sila ng Panginoon. Sila'y sumisigaw, sila'y nagsusumamo na, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Ano po baga ang kailangan ng dalawang bulag na ito? Bakit nila sinusundan ang Panginoon at sila ay nag-iingay? So dito po sa verse 28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" So, ano ang tanong ng Panginoon doon sa mga bulag? Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Bakit kailangang tanungin sila ng Panginoon na alam naman ng Panginoon na walang bagay na imposible sa Kanya, na lahat ng bagay ay pwede niyang gawin, at lahat ng bagay ay pwede niyang baguhin sa isang iglap lamang. Bakit? Ano ang motibo ng Panginoon? Bakit kailangan niyang tanungin ang mga bulag na ito? Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? So, ang tinitingnan po ng Panginoon kung hanggang saan ang kanilang pananalig, kung ano ang isasagot ng mga bulag na ito sa Panginoon. So, alam ng Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Maraming siyang himalang nagawa. Pero nais pa rin ng Panginoon na kung ano yung ating kahilingan sa Kanya ay kailangan lumabas sa ating mga labi ng ating mga bibig na merong gagawin ang Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya kailangan po sa bawat isa sa atin, kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, tayo man ay mga may karamdaman, katulad po ng dalawang bulag na ito na sila po ay nasa kadiliman ng kanilang mga buhay, sapagkat sila nga po ay bulag, hindi nila naaninaw ang liwanag. So wala silang nakikita. Pero nagtitiwala sila, naniniwala sila na mayroong gagawin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. So ang bawat isa sa atin,
Kung tayo ay naniniwala sa Panginoon, merong mga bagay tayong hinihiling sa Panginoon, karamdaman man yan, mga problema sa buhay, kahirapan. Tandaan natin mga kapatid, ang kailangan lamang ibigas natin sa ating mga labi na may gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay, yun ay mapangyayari. Hello, sapagkat merong anointing, may authority ang ating mga bibig. Anong sabi niya sa ibang talata ng Biblia? Na kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, yun yung mangyayari sa ating mga buhay. Bakit may authority ang ating mga bibig? So, gusto lang marinig ng Lord na yung salita na, opo, Panginoon, may magagawa ka sa aming mga buhay. So, ganun din po tayo ang bawat isa sa atin. Yes, Lord, alam ko na may magagawa ka, Panginoon, sa buhay ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa hanap buhay namin, sa kahirapan ng aming mga buhay, sa mga karamdaman namin, meron kang magagawa, Panginoon, dahil ako'y naniniwala sa iyo, dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa, walang bagay na mahirap at imposible sa iyo, kaya ang lagi po natin sasabihin, thank you Lord, na babaguhin mo ang aming mga buhay. Kung kami man ngayon ay salat sa buhay, babaguhin mo ito, Panginoon. So yun yung gusto ng Lord. Nakikita niya laman ang puso natin. Pero ang kailangan nating bigkasin, salitain natin, ilabas natin sa ating mga labi. Sapagkat naroon na po yung authority, naroon yung kapangyarihan. At pag yun yung marinig ng Panginoon na lumalabas sa ating mga bibig, yun yung gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay. Sabi rito, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? So, sumagot sila, upo, Panginoon, sagot nila. Sumagot sila ng walang pag-aalinlangan. Nung ako po ay nagpapaaral ng aking anak, ito po ay tip po ito ha. Kami po, nung sila ay maliliit pa, talaga po kami hirap na hirap sa buhay. Hindi pa po hindi pa po ako maalam magmasahe noon. So, ang aking pong hanap buhay ay nagtitinda po ako ng kakanin kasi malapit lang ang bahay namin sa palengke, tatawid lang ng tulay. Ay magkano lang po ang kinikita doon sa paglalako-lako ng mga kanin, nagbubula-bula, dinagto, nag-hotcake ako. Yun yung ginagawa ko para makatulong ako sa aking asawa. Sabi ko nga, Panginoon, paano mag-college itong aking mga anak? Eh ngayon pa lamang, hirap na kami sa buhay. Pero narinig ko ang salita ng Diyos na kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, gawin ito ng panalangin na may pasasalamat na parang tinanggap mo na yung ating panalangin. Kahit wala pa sa buhay, kahit hindi pa dumating ito sa buhay, maliliit pa sila noon. Kaya ang sabi ko na lang, Lord, salamat na ang mga anak ko, Panginoon, ay makapag-aral sila ng kolehiyo, makatapos sila ng kolehiyo sa biyaya niyo po na ito ay hindi maging kabigatan sa bawat isa sa amin. Kaya pag yung asawa ko, sinasabi niya, Mama, igagapang natin ang pagpapakuliyon hanggang sa makatapos ng kuliyo ng ating mga. Sabi ko, hindi ko yan tinatanggap in Jesus name yung salitang igagapang natin sapagkat gagapang tayo. Dahil yun yung lumalabas sa bibig mo. Dahil kung ano yung lalabas sa ating mga bibig, yun ay inaangkin natin na yun yung mangyayari sa buhay natin. Sabi ko, hindi ko yung tinatanggap dahil ang salitang igagapang mo ang pagpapaaral ng iyong mga anak hanggang sila ay makatapos sa kolehiyo, pwede kang magka-utang-utang doon. Yun ay pabigat iyon kasi igagapang mo. Ibig sabihin, hirap na hirap ka. Kaya sabi niya, ay mali pala mama, isasakay natin. Isasakay. Sabi naman niya ng ganun sa akin. Kaya yun yung pasasalamat ko lagi sa Panginoon. Maliit pa sila, hanggang sila nag-high school. Sabi ko, Panginoon, salamat na sila po ay makapag-aral ng kolehiyo na sa biyaya at habag mo, Panginoon, na yun ay hindi maging kabigatan sa amin ang pag-aaral nila ng kolehiyo. So yung isa kong kambal, dahil siya po ay matalino, siya nga po ay nakuhang scholar ng Miracle Foundation sa Maynila. So doon po siya nag-kolehiyo. Doon po siya nag-aral sa Ortigas po, yung MFI doon. So ang gastos lamang po namin ay yung bahay at yung pambaon niya araw-araw yung kanyang pagkain. At sa biyaya rin po ng Panginoon, sabi ng isang lingkod sa akin, sabi niya, huwag kang mag-aalala dahil bibigyan ka ng Panginoon ng hanap buhay para makatulong ka sa pagpapaaral ng iyong mga anak at makakasurvive kayo sa araw-araw ng inyong mga buhay. Nung ang anak ko po ay grade 1, di ba nagkaroon ng malaking baha 2004? Malaking baha na libo-libo po ang namatay sa bayan ng Infanta, Rial at Nakar. Nawas out po ang bahay namin. So makikita po natin na may masamang nangyayari
nagkaroon ng dilubyo. Kung titingnan natin, para siyang isang sumpa, isang parusa na dumating po sa ating bayan. At marami nga po ang namatay at yung bahay nga po namin ay na-wash out, tangay, halos lahat ng gamit namin. At dumating po yung mga tulong, di ba ga, maraming dumating, mga nagdala ng mga relief, mga tumulong, at isa na po doon ang Red Cross. Nung ang Red Cross ay dumating, sila po ay nagturo ng livelihood. At ang itinuro po nila, pananahi, paggugupit, pagmamanicure, pedicure, at pagmamasahe, pagtitherapy po. At ang kinuha ko po ay yung pagmamasahe. Kasi kahit pa paano, may kunti na po akong alam, dahil yung lulo ko noon ay naparalyze, ay mayroong naghihilot sa kanya. At ang sabi nung naghihilot sa kanya, napunta sa amin, panoorin mo, para pag ako hindi dumating, ikaw ang magmamasahe sa lulo mo. Kaya yun po yung kinuha ko. At ako nga po ay natutong magmasahe. At nung ako ay natutong magmasahe, doon po medyo guminhawa po ang aming buhay. Dahil kumikita po ako ng magandang kita sa araw-araw po. At hanggang ngayon, yun po yung aking hanap buhay. Ako po'y nagmamasahe. At alam ko na ibinigay yun sa akin ng Panginoon upang matupad yung prophesy ng isang lingkod ng Diyos sa buhay ko na bibigyan ka ng Panginoon ng isang hanap buhay para ang anak mo ay makapag-aral at makatapos sila ng pag-aaral. So, ibinigay po ng Panginoon. Kaya, yun po'y pinapasalamatan ko sa Lord. Wala pa yung bagay na yun. Hindi pa ako marunong magmasay. Sabi ko, thank you, Panginoon, na ibibigay mo sa akin yung hanap buhay na yun. At sa puso ko, nagkaroon ako ng desire ng hanap buhay. Nakikita ako na walang puhunan na kung saan yung lakas ko lang ang aking gamit. Di ba sa pagmamasay, wala kang puhunan. Ang puhunan mo lang, puting langis lang. Kunting mga mentol na ihalo mo doon para maginhawan yung kanilang katawan. At ang gamit mo lang doon ay sarili mong lakas. Walang puhunan. Hindi ka namumuhunan kundi sarili lamang lakas. At yun nga po ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi nagpapasalamat na ako na Lord, thank you na ibibigay mo sa akin yung hanap buhay na yun para makatulong sa pag-aaral ng aking mga anak. At ibinigay po sa akin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat lumalabas sa ating mga bibig. Kung ano yung lalabas sa ating mga bibig, yun yung mangyayari, yun yung tatanggapin, yun yung tatanggapin natin sa ating mga po, yun yung darating sa buhay mo. Kaya kung tayo nananalig sa Panginoon, alisin natin yung mga negatibong salita na lalabas sa ating mga bibig. Huwag natin sabihin hanggang dyan ka na lang, o hindi ka na asenso, hanggang dyan na lang ang buhay mo, alisin po natin iyan. Kundi pawang pagpapala, pawang lahat ay positibo ang ilalabas natin sa ating mga labi, sapagkat yun po ay mapangyayari po yun, sapagkat may anointing, may authority ang ating mga labi. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. At nung nga po sila'y maliit pa, sabi ko, Lord, salamat na mga batang ito ay magsisikap sa kanilang pag-aaral. Magkaroon sila ng pangarap sa kanilang mga buhay para hindi lamang sila makatulong sa kanilang pamilya, kundi pag sila'y nagkaroon ng pamilya, meron silang magandang trabaho. At sa biyaya ng Panginoon, ang amang anak ko po, nung nakatapos yung aking panganay, siya po ay nagtrabaho para tulungan po niya yung aking kambal. Kasi dalawang nag-college dahil may kambal po ako, dalawang babae. Nung nakatapos yung isang kambal, kasi tumigil yung isa dahil hindi talaga namin kayang pagsabayin yung tatlo. Tumulong naman po siya doon sa kanyang kakambal hanggang parehas-parehas po silang nakatapos sa kolehiyo. Di ba napakabuti ng Panginoon? Ang kailangan lang maniwala tayo na may gagawin ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa na narito sa atin. Huwag mong titingnan, huwag kang magpapaapekto ano man yung nararamdaman natin kahirapan, ano man yung nararamdaman natin sa ating katawan. Dapat pawang positibo ang lalabas natin sa ating mga labi. Lord, salamat dahil sa iyong mga latay at sugat, kami pinagaling mo na sa aming mga karamdaman. Di ba salita ng Diyos iyon na hindi lamang ang kabigatan ng ating mga kasalanan ang dinala ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kundi yung ating mga karamdaman. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na sa ating mga karamdaman. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba napakabuti ng Diyos? Ang kailangan lamang tayo ay magtiwala, manalig sa Panginoon at maniniwala tayo na ang Diyos ay gagawa sa ating mga buhay. Kaya nga po, dahil sila'y naniwala na may gagawin ang Panginoon sa kanila, yung dalawang bulag na yon. So anong ginawa ng Panginoon? Sapagkat nakita niya na talagang naniniwala ang dalawang bulag na ito na maghihimala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Verse 29,
At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Anong sabi ng Panginoon? Nung hinipon niya ang kanilang mga mata, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kaya ang Panginoon po, kung tayo may paniniwala na siya ay gagawa sa ating mga buhay, sa mga tao na ating ipinapanalangin, sa ating buhay sa araw-araw, sa ating negosyo, sa ating mga hanap buhay, ano man yung ating ginagawa o karamdaman man yan, tandaan natin kapatid, nagagawa ang Panginoon ayon sa ating paniniwala. So kailangan po natin makiisa, dapat may pananalig tayo, may paniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang bagay na mahirap at imposible sa ating Panginoon. Amen po. Ano po ang sabi niya sa Marcos? Marcos chapter 11, ang sabi po niya, ba't wala dito? Nasaan na yun? Okay. Ang sabi po niya rito sa Marcos 11, chapter 22, verse 23. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nanalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. So sino ang gagawa? Hindi po tayo. Kaya bakit tayo matatakot? Ano man yung mga pagsubok, problema, karamdaman na ating naranasan, kahirapan, huwag po tayong matatakot sapagkat tayo ay alisin diyan ng Panginoon. Ang Diyos ay gagawa sa ating mga buhay. Hindi po tayo ang gagawa nun, kundi ang Diyos. At kapag ang Diyos ang gumawa noon, walang sino mang pwedeng humadlang. Walang sino mang pwede na magkontrol nito upang ipagkaloob sa atin ang Panginoon. Yung design ng ating mga puso o yung ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Amen po. Siya po ang gagawa. Hindi po tayo ang kailangan ng huwag tayong mag-aalinlangan. Alisin natin ang lahat ng doubt sapagkat ang pag-aalinlangan sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, sa kanyang kapangyarihan, ito po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasalanan po ang tayo po ay magkaroon ng doubt o pag-aalinlangan sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako o sa kanyang kapangyarihan. Amen. So alisin natin, huwag tayong mag-aalinlangan dahil siya ang gagawa nito sa ating mga buhay. Siya po ang kikilos. Lahat ng hadlang pwede niyang alisin, lahat ng mga tanikala pwede niyang putulin, kalagin, upang tayo ay palayain sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen. Kaya ano po ang nangyari? No, sabi niya, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. So kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay gagawa sa ating mga buhay, maghihimala ang Panginoon, ang Diyos po ang bahala nun. Siya po ang gagawa nun ayon sa ating paniniwala. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng paniniwala. Huwag tayong mag-aalinlangan sapagkat ang Diyos po ang makapangyarihan sa siyang lumikha na langit at ng lupa. So pag nagkaroon ka ng doubt, pag-aalinlangan, tingnan mo ang kalangitan. Tingnan mo ang lahat ng nasa paligid mo. Sinong lumikha niyan? Ang Diyos. Sa isang salita lamang niya, lahat ng iyan ay nalikha po niya. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga po na walang bagay na mahirap at imposible sa Panginoon. Ang kailangan lamang tayo ay maniniwala sapagkat kung tayo naniniwala, yun yung tatanggapin natin sa ating mga buhay. Amen. So nasaan na po tayo? Noon po, nung ako'y nagkasakit ng cancer, 2014, ilang taon na po akong nagdinudugo noon. Nagpapagamot ako sa mga ubigayni hanggang sa Maynila at ang nakikita lang po nila may maliit na cyst po sa ovary ko. So ginagamot lamang nila ako'y niresita ng mga gamot, pampaampat, vitamin sa dugo, mga pills, pinapainom din po ako ng pills, nawawala siya. Tapos bumabalik na naman siya, magpapagamot na naman ako, gagaling na naman ako. So nagsawa po ako sa pagpapadoktor. Ang ginagawa ko, iniinom ko na lang yung mga gamot. So ako po'y matagal na nakadiaper po ako. Dahil lagi pong bumubugwak na lamang po. Ako po'y nagbibleeding, bumubugwak na lang. So siguro yung mga 4 years na akong dinudugo, ako po ay dinugo ng husto. Noong 2014, nadala po ako ng UERA kasi kailangan akong salinan ng dugo. Ako po'y niraspa doon dahil nung nakita po sa ultrasound, kumapal yung lining ng aking mattress.
So yun pong nakuha sa akin, nung ako'y niraspa, binayopsi po ito. Ako po'y nakauwi na kasi magpapasko noon, bagong taon, halos isang buwan namin nakuha yung result niya. At tinawagan nga po ako ng doktora at sabi niya, ASAP, lumuwas ka ng Maynila. Sabi ng asa ko, mama, tawagan mo. Nagpa-load po ako, tinawagan ko. Sabi ng doktora, okay lang ba na dito ko sa cellphone sasabihin kung ano yung lumabas sa biopsy mo? Sabi ko, sige po. Sabi niya, may cancer ka. So narinig ko yun. Para po kung, alam mo yung parang gumuho ang mundo mo na para ako'y nanghina, na ako'y tumulo ang luha. Sabi niya ganun, kailangan mong lumuwas ng Manila ASAP, kailangan alisin ang matris mo para hindi kumalat yung cancer na iyan. Ang ginamit lang po kasi namin noon ay yung MaxiCare, yung card po. Ay naubos po yun, nung ako'y nayuya rin, lahat inubos ang laman na yun. Ang laman na yun nasa 75,000, naubos po yun, lahat ginawa sa akin. Kaya sabi ko sa asawa ko, sabi ko, tatay, kasi nung time na yun, nagka-college pa po yung kambal ko. Sabi ko, tatay, mag-herbal na lang ako at magtiwala tayo sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos. So ang ginawa ko po, araw-araw, tuwing pananalangin, ako'y nagpipray, Lord, salamat. Ikaw na cancer ka, inuutusan kita sa pangalan ng Panginoong Hesus na hanggat hindi ako naoperahan, hindi ka kakalat sa aking katawan, hindi ka mamiminsala, diyan ka lang, sabi kong ganayan, in Jesus name, hindi ka kakalat sa aking katawan, hanggat hindi dumating yung perfect time na ako'y maoperahan. 2014, patuloy pa rin akong dinudugo noon, lagi po akong nakadiaper noon. At dumating yung 2018, April po yun, buwan ng April ng 2018. Nag-bleeding po ako ng gusto. Grabe po, lumalabas sa akin, atay-atay, ang lalaki. At ako po'y nagwawalis nun, magang-maga, mag-isa lang po ako sa bahay noon. Dahil yung asawa ko nagpunta ng Batangas at yung kasama po yung aking anak. May dinalang at ako po'y may load. Sabi ko sa bilas ko, Karen, puntahan mo ako dito, dinudugo ako. Ang ginawa ko po nung ako'y dinudugo na, ako'y nagsaing na, ako'y humiga na, pagkasaing ko humiga na ako. At grabe po yung pagdurugo. So dumating siya sa bahay, nakita ko niya yung maraming dugo, pilak-pilak, parang mga atay-atay na lumabas sa akin. Sabi niya, ate, tatawag ako ng ambulansya. Sabi nga na yun. E di tumawag po siya ng ambulansya at ako po'y ni-rescue. At Friday po yun, araw po yun ng Friday, ng tanghal, umaga. Dinala po ako sa hospital, doon sa Gumian, dinala po ako doon at tinawagan na po nung bilas ko yung aking asawa na si ate, dinala na rescue ng ambulansya, dinudugo siya. So sila po ay pauwi na po dito. So dumating po sila Friday ng hapon. Isinugod ako sa Lucena. Sinakay ako ng ambulansya. Habang ako po ay nasa ambulansya, kasama ko pa yung midwife na taga-Bantilan, kasamahan niyo Sister Lourdes, siya po ang kasama ko sa ambulansya nung ako isinugod doon. Ako po'y umaawit sa Panginoon, sabi ko, may gagawin ng Diyos sa buhay ko, mahayag ang kanyang kapangyarihan, mahayag ang kanyang kalwalatian. Yun yung kinakanta ko at puro ako pasalamat, Lord, salamat na ako'y pagagalingin mo, Panginoon, na ito po ay hindi makakapinsala sa akin. Salamat, Panginoon, na may gagawin kang himala sa buhay ko. Puro ako pasalamat. Pag kinausap mo Sister Lourdes, alam niya lahat ng iyon. Na ako'y umaawit sa Panginoon, ako'y nagpupuri sa Panginoon. At dumating po kami doon ay Friday na ng gabi sa Lucena. Friday ng gabi, so ako po'y dinala sa critical room. Ang daming mga nakasabit sa katawan ko, mga swero, kaliwat kanan. Tapos sa kinabukasan Sabado, nag-ikot po ang doktora doon. Nung nakita po niya yung result ko nung 2014 sa UERN, ang sabi niya sa akin, bakit mo pinabayaan ng ilang taon yung cancer na iyan sa katawan mo at hindi ka nagpa-opera? Sabi ko, ako po'y nagpapakalis ng anak. Sabi niya, wala ka ng pag-asa. Sabi niya sa akin, kalat na yan sa katawan mo, yung cancer na iyan. Biro mo ilang taon mong pinabayaan. Sabi niya, ang mangyari sa'yo na yan, para kang butas na timba na pagsasalinan ka ng dugo, itatapon mo lang hanggang sa mag-shutdown ang iyong katawan. O bilang isang tao, kahit ikaw ay nanalig sa Panginoon, ako po'y umiyak yung asawa ko, umiyak yung aking anak na kakagraduate lang noon sa Meralco Foundation.
Tumawag na siya sa mga kamag-anak namin dito. Sabi niya, wala nang pag-asa si Annabel. Kalat na yung cancer sa kanyang katawan. Umiyak ako. Nung umalis yung doktora, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, wala ka bang pananalig sa Panginoon? Nasaan ang iyong pananampalataya? Ano ang panalangin mo? Ano ang hinihiling mo sa Panginoon? Di ba ang sabi mo, hindi yan kakalat sa katawan mo hanggat hindi ka naoperahan? So para po akong nahimasmasan. Lumakas po yung loob ko, pumayapa yung puso't isipan ko. Ang ginawa ko, ako'y umawit na naman sa Panginoon. Sabi ko, may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Kay buti-buti mo, Panginoon. So nakita ko nung mga kasama ko doon sa kwarto, sa critical room na iyon, na sila po'y tuwang-tuwa sa akin kasi nakita po nila na kami po'y nag-iyakan at maya-maya nakita nila na ako ay umaawit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat binuhay ng Banal Espiritu Santo yung aking pagtitiwala, yung aking pananalig sa Panginoon, na siya ang Diyos na aking matibay na muog at sandigan, at kung siya ang ating gagawing matibay na muog at sandigan, at ating pinanampalatayanan, anumang gawin ng kaaway sa ating buhay, hindi niya tayo kayang ilugmok. Oo, pwede kang madapa, pero ibabangon ka ng Panginoon, sapagkat siya ang Panginoon ng ating mga buhay. Siya ang may kontrol na lahat ng bagay. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng doktora sa akin, sa Monday, magpa-ultrasound ka upang makita natin kung pwede ka pang upirahan. Nung sinabi po niya yon, umaga yun ay, nung hapon, nag-text ako, sabi ko, ako'y nagpapasalamat sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Daniel at ni Jacob na sa darating na Monday sa ultrasound na gagawin sa akin ay may himala na gagawin ang Panginoon sa buhay ko. At makikita doon na ako ay pwede pang operahan at hindi siya kumalat sa aking katawan. Sabi ko, sa Diyos ko ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at karangalan at pasasalamat sa pangalan ng kay anak. In Jesus' name, amen. Sabi ko, yan po isinend ko yan sa mga kamag-anak ng asawa ko, sa mga customer ko na minamasahe ko, at sa mga kapatiran ko sa Bubuin, naging pastor ko sa Bubuin. At sumagot naman sila, amen. Pagdating ng Monday, nung ako in-ultrasound, asap akong naoperahan. So, ibig sabihin nun, hindi siya kumalat. May ginawa ang Panginoon. Kasi nakita ng Diyos na meron akong pananalig sa Kanya. Nagtitiwala ako sa Kanya na hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan sa laban ng iyon. Amen. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya. Ang kailangan lamang, anuman yung ating naranasan, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon na may buong pusong pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa Kanya. Heto ako ngayon, buhay, na nangangaral ng salita ng Diyos sa inyong harapan, sapagkat ang Diyos ay naghimala sa aking buhay. Amen po? So, nung ako po'y naoperahan, bago po naoperahan, inilipat po ako sa isa PhilHealth na kwarto, inalis na po ako doon sa critical room. Nagkaroon po ako doon ng dalawang kasama na sila po'y naoperahan, kahit sila ay buntis, sapagkat nagkaroon po sila ng bukol sa kanilang ovary. So kailangang operahan kasi lalaki ang bata, lumalaki ang tiyan, pwede po siyang sumabog. Naoperahan po sila. Araw na linggo. Ako yata'y ka-opera lang ngayon. Nung tanghali, dalawa yun, ako, malapit ako ng CR, tapos yung isa na taga-Aurora, yung isa ay taga-Siriaya yata, yung ganda-gandang babae, yung taga-Siriaya, ganda niyang babae, ang puti, para siyang artistahin. Yung isa pong kalapit ko, namatay ng tanghali. Pagdating ng gabi, yung isa namatay. Ako na lang ang natirang buhay. Sabi ko doon sa mga kapatiran at sa pastor ko noon sa Bubuin, sabi ko, ako'y pag-pray ninyo, may spirit of dito sa kwartong ito. May spirito ng kamatayan. Sabi ko, patay na yung mga kasama ko, ako na lang ang buhay. Sabi ko, panalangin ninyo ako. Ay, yung anak ko, nakagaganito sa meron ko, at siyang kasama ko doon, siya nagpapaligo sa akin, siya nagpapakain sa akin. Pag nakikita niya na ako'y natutulog, ginigising niya kung, Mama, gising, huwag kang matutulog. Pag nakita ko tulog, ginigising niya ako hanggang sa umabot ng alas 4 ng umaga. Siguro hindi na niya nakaya. Nakatulog siya, nakatulog na rin po ako. Kaya gusto niya lumipat na ibang kwarto. Siya takot na takot. Then wala, nangamatay na. Nung umaga, nag-ikot ang security guard. Sabi niya, Ma'am, nasaan na yung mga kasama mo dito? Bakit ikaw na lang? Sabi ko, wala na sila, mga namatay na. Ma'am, ibig sabihin nun, survivor ka?
Sabi nga na yun, niloloko pa niya ako. At gano'n din yung sinabi ng mga nurse na umikot din po doon. Kaya tingnan po natin, di ba napakabuti ng Lord? May namatay lahat ng kasama ko doon sa kwarto, pero ako'y buhay. Bakit? Kasi may paniniwala ako sa Panginoon. At dahil may paniniwala ako, ang Diyos ang gumagawa noon sa buhay ko. Naroon yung pag-iingat na, naroon yung kanyang protection sa buhay ko sapagkat nakita ng Panginoon na yung lumalabas sa aking mga bibig ay puro positibo, puro pagpupuri, puro pasasalamat na salamat Panginoon na may himala ka na gagawin sa buhay ko. At yan nga po ay nangyari sa aking buhay. Isa akong buhay na patotoo. At ito ako ngayon malakas, buhay, tumihinga. Dapat ako'y kikimohin ng 8 session ng kimo. Hindi po ako nagpakimo. Sabi ko, ang Diyos na ang bahala sa akin. Sabi ko, tapos na yung mga anak ko. Ang kahilingan ko nga lang, Lord, kung ito man ay ikamamatay ko na, ang akin na lang pong hinihiling sa iyo, ay patapusin mo lang po yung mga anak ko para mawala man ako sa mundong ito, hindi naman sila maging kaawa-awa. Pero talagang may plano pa ang Diyos sa buhay ko. Kaya binibigyan pa niya po ako ng buhay. Upang maparangalan ang Panginoon, di ba? Upang ang Diyos ay mahayag sa buhay natin. Kaya dumadating yung mga problemang iyan sa buhay natin. Para yung ating pananalig sa Kanya ay mababatak. Kumbagay lalawak siya sa buhay natin, mababatak siya. At pag nabatak iyon, lalong kikilos ang Kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Dahil naranasan natin ang himala na ginawa niya sa ating mga buhay. Amen po? Kaya, nung sila nga po ay gumaling, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kaya ang sabi nga po sa ibang talata ng Biblia, sa aklat ng Kawikaan yata yun, sabi doon, yung ating katapatan at pananalig ay huwag nating iwawaglit sa ating mga buhay. Ikwintas natin sa ating mga lig. Bakit? Sapagkat kung may pananalig po tayo sa Panginoon, may mangyayari sa buhay natin. May mababago sa buhay natin at maranasan natin ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot. Ano man yung naranasan natin, sabihin ng kaway, Bayan, sumasakit na yung ganyan mo. Sabihin mo, in Jesus name, lumayas ka, satanas ka sa isipan ko. Kami ay pinagaling na ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga latay at pananalig namin sa Kanya. Kaya, tiwala tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ang gagawa nun sa buhay natin, di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At pagdating po sa verse 30, at nakakita na sila. So sila po ay nakakita. Dahil nga po sila ay nanalig na may gagawin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Sila po ay nakalaya sa kanilang pagkabulag. Nakalaya sila sa tanikala ng kadiliman sa kanilang mga buhay. At sila po ay nakakita, so nagkaroon sila ng liwanag ang kanilang mga mata. Nakakita na po sila. At nakita na sila mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Pero anong nangyari? Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. So kaya po may mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin at yan pinapahintulutan ng Panginoon kasi sa oras na tayo po ay, ang Panginoon ay gumawa na po sa buhay natin at tayo po ay napagtagumpayan natin iyon dahil sa tulong ng ating Panginoon, dahil sa ating pananalig sa Kanya, mahayag po ang kapangyarihan ng Diyos. Mahayag at maparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabi po rito, dahil sa nangyari na ang mga bulag nito ay nakakita, ibinalita nila sa buong lupain yung ginawa sa kanila ni Jesus. Ibinalita nila. So kailangan yung mabuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, yung mga himala na tayo may pinagaling, tayo ay gumawa ng magandang bagay ang Panginoon sa buhay natin, tayo pinalaya sa mga bisyo, sa mga kasalanan, sa mga gawa ng kadiliman, kung paano itong bulag na ito, na sila ay physical na bulag, tayo naman dati ay bulag spiritually, pero ngayon tayo ay pinalaya ng Panginoon doon. So, mahayag po ang kapangyarihan nito kasi nakikita sa buhay natin na tayo ay nabago ang ating mga buhay. Binago ng Panginoon yung ating mga maling katwiran, maling pag-uugali, maling pananalita, at dahil doon, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At ano pang sabi rito? 32, pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas na Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi na mangha ang mga tao. Sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel.
Anong sabi rito? Kailanman walang makitang katulad nito sa Israel. Bakit nag-iisa lang ang ating Panginoon? Nakakagawa din po ng mga himala ang kanyang mga alagad, pero hindi kasing laki o kasing himala na ginawa ng Panginoon sa lahat ng mga ito. Di ba siya bumuhay ng patay? Si Lazaro, 3 araw ng patay, binuhay niya. Di ba? Yung anak ng pinuno na matay, binuhay niya. Yung bulag, yung mga inalihan ng demonyo, yung mga hindi makapagsalita, ay kanyang pinagaling. At dahil doon nakita naparangalan ang kanyang pangalan, nahayag ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng tao, kaya sabi nila na walang katulad nito sa Israel. So ganun din po ang Panginoon sa buhay natin. Ang Panginoon noon, ngayon at kailanman, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Ang kuminsan tayo lang po yung nagkukulang. Tayo lang po yung nagkakaroon ng pag-aalinlangan na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. So, magpatuloy po tayo. Di ba yung babaeng dinudugo, nakipagsiksikan siya. Bagamat siya'y mahina, nakipagsiksikan siya sa maraming tao upang makalapit sa likuran ng Panginoon, at sinabi niya sa kanyang isipan, mahawakan man lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay gagaling. Kaya nung nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, naramdaman ng Panginoon na merong bisa na lumabas sa kanyang katawan at lumingon siya sa likuran. At nung lumingon siya, nakita niya yung babae at ang sabi niya sa babae, anak, lakasan mo ang iloob, pinagaling ka na sa iyong pananalig. Kaya mga kapatid, lakasan natin ang ating loob. Ano man yung naranasan natin sa buhay natin sa araw-araw, maging sa oras na ito, lakasan natin ang ating loob, palawakin natin ang ating pananalig sa Panginoon. Dahil kung ano, ang laki ng ating pananalig. Di ba sabi doon na kahit bundok masabi natin na tumalong ka doon, tatalon siya. Hindi naman tayo ang gagawa noon. Ang Panginoon ang gagawa noon para sa atin. Dahil sabi niya, kailan may hindi mabibigo at mapapayaan lahat ng nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Amen po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na mayroon kang magagawa, Panginoon, sa oras na ito, sa bawat buhay ng iyong mga anak na narito, O God. Dinala mo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, dahil meron kang gagawin, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Ang kailangan lamang magpatuloy kami. Ang kailangan lamang huwag kaming lumayo sa presensya mo, Panginoon. Kung kailangan makipagsiksikan kami sa mga gawa ng kaaway upang patuloy kaming makalapit sa iyo, O Diyos, at maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay upang kami ay makalaya sa lahat ng gawa ng tanikala ng kaaway sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sige mga kapatid, may magagawa ang Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang inyong kahilingan sa Panginoon sa oras na ito. Ang tingin mo na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Patuloy lamang tayong maglingkod sa Kanya at huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Kanya. May gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Babaguhin niya ang ating mga buhay upang maranasan natin ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. May magagawa ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, O Diyos. Maging sa mga nakikinig, Panginoon, ng mga salitang ito, ay may magagawa ka, Panginoon. Sino mang may mga karamdaman, O Diyos, sa oras na ito, ay iyon na pong pinagaling, O God. Kung mayroon mang pangangailangang pinansyal, Panginoon, salamat, Panginoon, na ito'y pinoprovide mo na po sa bawat isa sa amin, O God. At salamat, Panginoon, na muli mong ibalik ang apoy ng aming paglilingkod sa iyo, ang aming pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O God. O hipo ng Panginoon ay tunay. Hipo ng Panginoon ay tunay. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hipo ng Panginoon ay tunay. Kung ika'y lalapit, kung ika'y lalapitan Kanya. Yes, kung paano, Panginoon,
sa iyo, yung Hudyo, Panginoon, pinuno ng mga Hudyo at yung 2 bulag, Panginoon, kung paano lumapit sa iyo, O God, yung babaeng dinudugo. Panginoon, kung kami rin po'y lalapit sa iyo, ganun din po ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa, O God, at sa aming pamilya. Yes, hallelujah. Ng Panginoon ay tunay, kung ika'y lalapitan Kanya, lipo ng Panginoon ay tunay. Yes, Lord. Salamat po, O God, na kung paano ka pong naghimala sa buhay ko, Panginoon. Yun din po ang gagawin mo, Panginoon, na pagkilos sa mga kapatid ko na narito, O Diyos, at sa nakikinig na mga salita mong ito, Panginoon. Salamat po, O God, amin na pong inaangkin na tinanggap po na po namin, O Diyos, ang aming mga kahilingan, Panginoon, sapat kami nagtitiwala sa iyo at nananalig sa iyo na meron kang ginagawa sa aming mga buhay upang patuloy na mahayag at maparangalan ang iyong pangalan sa bawat buhay ng nananalig sa iyo at nagtitiwala sa iyo at umaasa sa iyo. Salamat po, O God, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat at karangalan, Ama. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.